This is his first time eating in 2 years. He had a blood clot in his bowel, causing him to lose that bowel. He was given a 10% chance of survival. In his neck, he had a tracheostomy. I used to breathe for him. On the side of his neck, those were central lines, with medications used to keep him alive. Value what you have. Kaibigan, kapatid, kamusta ka? Nasaan ka sa parte ng iyong buhay sa panahon ngayon? Ikaw ba ay nakakaranas ng matinding paghihirap, matinding problema? Dumadanas ka ba sa matinding persecution ngayon sa iyong buhay? Ikaw ba ay maraming pinagdadaan ng kahirapan sa panahon ngayon? Kung nasa ganyan kang sitwasyon ngayon ng iyong buhay, pagmasdan mong maigi ang nasa videong ito, kapatid. Kung paanong ang taong yan after 2 years ay tsaka pa lang siya ulit makakatikim ng pagkain dahil sa kanyang sakit. Tsaka niya palang ulit malalasahan yung mga paborito niyang pagkain. Tsaka niya palang ulit mararamdaman na meron pa siyang panglasa. At tsaka niya palang mananamnam ang bawat subong kanyang ngunguyain. At ang taong ito ay nasa bingit pa ng kamatayan. Meron lamang siyang 10% of survival. Anong punto, mga kaibigan, mga kapatid? Nakita niyo kung paano niya i-appreciate yung kanyang pagkain, na matikman niya ulit ang pagkain after 2 years na hindi niya ito nagagawa sa mahabang panahon sa kadahilanan na meron siyang sakit. Kaibigan, kapatid, huwag mo nawang hayaang mangyari na i-appreciate mo na lang lahat ng bagay sa paligid mo pagka ikaw ay nasa banig na ng karamdaman, pag ikaw ay meron ng sakit. Kung makikita nyo ang taong ito, sobrang na-appreciate niya. Nakakabagbag sa damdamin na makita ang kanyang kalalagayan, na na-appreciate niya pa yung mga ganyang bagay sa kabila ng kanyang karamdaman. Kaibigan, kapatid, kung anong meron ka sa panahon ngayon, kung anong bagay ang binibigay sa iyo ng Diyos, kung anong mga pagpapala ang inilalatag sa iyo ng Diyos, maging mapagpasalamat tayo at i-appreciate natin lahat ng bagay na ginagawa sa atin ng Diyos. Kaibigan, kapatid, imulat natin ang ating mata sa panahon ngayon. Alam ko, meron sa inyo nakakaranas na mabigat na problema, pero baka wala pa yan sa nakikita nating video na yan, na siya ay nasa bingit pa ng kamatayan, hindi nakakakain ng maayos, tsaka pa lang niya nalasahan ulit ang pagkain after 2 years. Ikaw, sa panahon ngayon, malaya ka pang kumain, malakas ka pa, nakakalakad ka pa, nayayakap mo pa ang pamilya mo, wala ka pa sa bingit ng kamatayan. Appreciate life, kaibigan, kapatid. I-appreciate mo lang yung biyaya ng Panginoon sa araw-araw, na ikaw ay ginigising pa ng Diyos upang magawa yung mga bagay na dapat mong gawin. Ipagpasalamat natin yan. Matuto tayong makontento, matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Lalo pa ang mga bagay ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, paglaanan natin ng oras, ng panahon, kung paanong marami tayong panahon sa iba't ibang bagay sa mundo. Bakit hindi sa Diyos na may lalang sa atin at nagpapala sa atin sa araw-araw, na dapat mas binibigyan natin ng oras at panahon? Huwag nawang mangyari na gagawin natin na magkakaroon tayo ng desire maglingkod sa Panginoon kung kailan tayo ay pilay na, kung kailan meron ka ng diabetes at puputulan ka na ng kamay, paa. Huwag nawang mangyari na ikaw ay nasa ospital tsaka mo lang aalalahanin ng iyong Diyos. Huwag nawang mangyari na kung ano pa ang maranasan mong sakit bago mo pa paglingkuran ang Diyos mo. Whatsoever thy hand find it to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge in the grave whither thou goest. Ito ang dapat nating alalahanin, mga kaibigan, mga kapatid. Tandaan natin na ikaw man ay mayaman, mahirap, ikaw man ay may pinag-aralan o wala, ikaw man ay merong sasakyan o wala, may bahay o wala, anuman ang estado mo sa buhay, ikaw man ay may propesyon, ikaw man ay may negosyo, anuman ang kalalagayan mo, tatandaan mo, sa libingan din ang uwi nating lahat. Kahit anong pinupunto ng Biblia, whatsoever thy hand find it to do it with thy might. Gawin mo na kung ano yung mga bagay na meron ka, na ibinibigay sa iyo ng Diyos sa mga panahon na ito. I-appreciate mo, gamitin mo sa tama ng iyong buong lakas, dahil pagka ikaw ay dumating na sa panahon na ikaw ay may sakit na at hindi mo na maigalaw ang iyong katawan, at lalo pa pag dumating ka na sa time ng iyong takdang panahon, hindi mo na magagawa yan. Hindi mo na kayang maglingkod, hindi mo na kayang mayakap ang iyong pamilya, hindi mo na kayang mag-aral kung ikaw man ay estudyante. You see, that's the reality, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga sabi sa awitin, count your blessings. Ibig sabihin,
Every time na ikaw ay ginigising pa ng Diyos, magpasalamat ka. Tignan mo ang lahat ng pagpapalang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ikaw ay nakakakain pa ngayon, meron ka pang panglasa, magpasalamat ka, i-appreciate mo yan. Kaya mo pang maglakad ngayon, wala pang taning ang iyong buhay, gamitin mo yan sa tama. At lalo pa, gamitin mo yan sa Panginoon at hindi sa puro makamundong bagay. Hanggat may panahon pa, habang may pagkakataon pa, habang may lakas ka pa, kung ikaw ay Kristiyano ngayon, gamitin mo nawa ang iyong lakas ng may buong tapang at kakayanan sa paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga bagay sa sanglibutan. At kung ikaw naman ngayon ay nang lulupaypay, imulat mo ng maigi ang iyong mata. Marami sa ating paligid ang mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa atin. Kaya't hindi tayo dapat manghina, hindi tayo dapat manglupaypay. Be courageous dahil kung ikaw ay mananampalataya, ilagak mo ang iyong problema, ibigay mo sa Panginoon dahil magiging kagaanan yan sa iyo at magkakaroon ka ng kapayapaan. Huwag ka nang manglupaypay dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Appreciate everything what you have. Appreciate the blessings of the Lord. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po. God bless you all.